Okay guys, dito tayo ngayon sa may Nakayama e-bike, Pasig Branch, okay? Sandoval, Pinagbuhatan, Pasig Branch. Okay, alam nyo ba na ang Vespa type na model ay nasa e-bike na? Okay, so let's watch. So ito yung Vespa ng Nakayama. Okay, so ito ay may 800 motors and multi-function naka-indicate sa loob. So hindi lang siya scooter, kundi may sarili siyang pictures na pwede siyang atras. So yun, marami siyang mga pictures na loob. So mamaya i-discuss natin yun. Okay? Welcome to the Nakayama e-bike. Kung makikita natin yung model na to, parang classic, no? At saka talagang makintab yung kulay niya. And then kung makikita natin yung napaka-astig yung mga signal lights niya. At saka yung ilaw niya, LED na yan eh. So napakalakas niyan. Lalo na pag nasa madilim ka, talagang sobrang lakas niyan. Talagang latest na yung nilagay na mga naka-indicate, no? Naka-indicate na mga pisa, no? So kung titingnan natin dito sa gilid, mataba yan eh. So kayang tatlo dyan makasakay. Kayang tatlo makasakay dyan. Kung makikita natin dito sa may sa may side mirror niya, makikita natin na yung classic na Vespa. Kung makita mo, talagang naka-indicate talaga dito. Talagang perfect. And then yung ilaw niya sa likod talagang perfect na perfect. Ito may yung motor niya 800 watts siya, pero kaya niyang magdala ng 1,000 or 2,000 watts yung capacity. So kakaiba yung niya eh, yung power niya eh. So advanced yung kahit 800 siya, pero kaya siyang magdala ng 2,000 watts. And then ang controller nito nasa mga 800 to eh. Or yung kaya niyang i-handle 1,800. Tingnan mo, sa sobrang bilis niyan, parang motor na yan eh. Kung nakikita natin yung mga ngayon, ito na yan, yung mga galing Taiwan, yan na ito ang ginagamit dito ng mga pisa. Kung makikita natin, ang shock niya is parang upgraded na Mio Motors, no? So, makikita na upgraded na, at saka yung swing arm niya, talagang, pundido siya. Yung niya, ang ginagamit yan, talagang matibay siya, no? Yung bakal na ginagamit. At saka yung compartment niya, kahit isang helmet kaya pa dyan ilagay. Sobrang lalim. At saka iba na yung controller nito. Ito na yung mga controller na mga intelligent controller ang nilagay dyan. Makikita natin. At saka yung charging hole niya nasa loob pa. Napaka-safety, no? Kung titingnan natin, napaka-safety. At saka yung kaya nitong umabot ng from Pasig to Bulacan. And then yung kayang takbohin niya, yung kph kilowatts niya hour, no? Kaya niyang tumakbo ng 50 kilometer per hour. Yun ang niya, yung ang takbo nito. And then dito naman napaka-safety. Kung malagyan mo ng mga notebook or mga tubig, so dito pwede yan. Ayan, malawak yan dyan. So kung may mga safety, alam mo, pira, ilagay mo dyan para safety. So hindi basta-basta masira. So titingnan mo, masyadong malawak sa gilid. Napaka-safety siya. Yung mga safety compartment sa e-bike na to. Then may sabitan, pwede yun. So actually, yung ginagamit na bakal dyan is hindi siya ordinaryong bakal ang ginagamit. Itong mga bakal na to is talagang dinesign talaga siya para dito sa Vespa type. And then may kilis na siya na susi, no? So kung makita natin siya, kahit malayo ka, kaya mo siyang paandarin. Ito na yung mga nakita ko na mga latest model or napaka high-tech na e-bike, no? Na nakita ko ngayon. So kung makita niyo yung indicator, ayan. At alam nyo ba na ang gulong nito ay kasinlaki ng motor?
Sa sobrang laki niya, naging 90 by 12 na siya ang size. So parang scooter motor na siya ang gulong nito. So doon pa lang panalo na kayo.